So para sa ating text ngayong hapon, sa ating devotion, punta po tayo sa Luke 23:39 to 43. Babasahin ko po siya sa ESV. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." But the other rebuked him, saying, "Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." And he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And he said to him, "Truly, I say to you, today you will be with me in paradise." Ulitin ko po yung pagbasa ng text. Basahin ko naman siya sa Tagalog. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako, na nagsasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Subalit sinaway siya ng isa at kanya'y sinabi, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa ding hatol ng kaparusahan. Tayo ay nahatulan ng matuwid, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga gawa. Subalit ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama." Sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At sumagot siya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso." Sa panahon po nating ito na tinatawag din na digital age, kung saan lahat ng impormasyon pwede mo nang ma-search online. Meron nga tayong tinatawag na information binge. Kumbaga kung dati, napakahirap kumuha ng mga impormasyon, kailangan pang pumunta sa mga library o kaya magbasa ng iba't ibang libro. Ngayon, available na halos lahat sa internet. Kung meron kang gustong hanapin tungkol sa subject mo sa school, science man yan, math, history, available yan. Kung meron kang gustong matutunan na certain skill sa trabaho mo, ilang type lang, makikita mo na yan sa internet. O kaya naman may nagustuhan kang ulam at gusto mong matutunang lutuin, meron din yan. Pero pag sinearch mo yung pamagat ng devotion natin ngayong hapon, ang unang lalabas dyan is hindi yung totoong pagmamahal, kundi yung kanta ni Whitney Houston noong 1985. Pero hindi yun ang i-discuss ko po ngayon sa ating devotion. Gusto kong i-discuss yung mas malalim pa na pagmamahal na ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Familiar naman sa ating lahat yung ating binasa na text. Kahit pa sa ating mga kinalakihang relihiyon, kumbaga tuwing Semana Santa, laging pinapakita yan. Binigyan pa nga ng pangalan si Dimas tsaka si Hestas. Si Dimas daw yung nagrepent, si Hestas yung nagmamak kay Jesus. Ba? Pero wala po yun sa Bible. Naalala ko dati nung nasa Bible Bapaw, isa itong text na ito sa mga pinaka-paboritong gamitin para sa evangelism. Kumbaga, may lalapit na unbeliever, may lalapitan ka, sasabihin mo yung mga text mula sa Bible, tapos ililid mo sa sinner's prayer, tapos sasabihin ko sa kanya, ligtas ka na mula ngayon, tandaan mo ang araw na ito. Bibigyan ko pa ng assurance, para akong si Jesus. Pagpamainin niyo po, lalo na po doon sa mga nakausap ko dati, mali yung context. Itong dalawang kriminal na kasama ni Jesus sa krus, ay isa sa mga malalapit na kasalamuha niya nung siya ay nagkatawang tao. Pero pag binabalikan ko ito, iniisip ko, ganun lamang ba talaga kababaw ang istorya na ito? At kung paano ko ito gamitin dati pagdating sa evangelism? Ganun lang ba yun? Kinausap niya lang ba si Jesus, tapos naligtas na siya, nagsabi siya ng ilang salita, tapos yun na, maliligtas ka na. Ganun ba talaga kadali ang kaligtasan? Ngayon, para mas maintindihan natin ang passage na ito, rewind muna tayo ng konti. And let's look back kung sino ba yung mga malalapit na nakasalamuhan ni Jesus during His earthly ministry, nung siya ay nagkatawang tao. So, ito mga na-preach na to sa atin. Ilang beses itong na-preach dito sa SGCC sa pulpit.
At alam kong pamilyar sa atin ang mga taong ito. Unang-una sa listahan is yung mga Pariseo. So kilala natin kung sino yung mga Pharisees. Sila yung mga tanungan ng mga tao. Sila rin yung nagsasabi kung ano yung mga dapat at bawal gawin tuwing araw ng Sabat. Di ba meron nga doon yung senaryo ng pumitas ng uhay yung mga alagad ni Kristo. Tapos sinita sila ng mga Pariseo kasi kinain nila. Tapos nung nagpagaling din si Kristo nung araw ng Sabat, yung may lalaking may tuyong kamay. Nung hindi naghugas ng kamay yung mga disipulo ni Kristo bago kumain, sila din yung sumita kay Christ. Bakit daw hindi naghuhugas? Hindi sila sumusunod sa tradisyon. At mataas ang tingin ng mga tao sa Pariseo ng mga panahong ito. At sinubukan din nilang itrap si Jesus sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis kay Caesar. Ilan lamang ito sa mga halimbawa, pero marami pang iba tayong makikitang example sa Bible kung saan nagkaroon sila ng interaction mismo kay Jesus Christ. Sila yung mga religious leaders ng panahon na ito. Sila yung mga nilalapitan ng tao pag meron silang katanungan pagdating sa batas. Sila yung mga talagang seryoso pagdating sa pagsunod. At makikita natin ang mga impluensya nila pagdating sa mga synagogues. Kung merong mga taong dapat makarecognize sa Messiah, sila ito. Kasi sila talaga yung nag-aaral. Sila yung naniniwala sa batas at sa sinulat ng mga propeta. Pinag-aaralan nila yung mabuti. Pero kung isipin natin, napaka-ironic. Dahil nung nasa harap na nila yung mismong Messiah, ay hindi nila ito nakilala. Pinag-isipan at pinagbalakan pa nila ito ng masama. Kaya nga tinawag sila ni Jesus na mga hipokrito, mga pinaputing libingan, mga bulag na taga-akay, mga ahas at mga lahi ng ulupong. Kung titingnan natin, hindi ko alam kung nasobrahan ba sila sa pag-aaral o sadyang gano'n na talaga yung nature nila. Yun po ang una. Pangalawa, si John the Baptist. Kilalang-kilala natin si John the Baptist. Siya yung tinawag ng Biblia na propeta na naghanda ng daan para kay Jesus. Siya yung nagtuturo sa mga tao noon na magsisi ng kanilang mga kasalanan. Siya yung nagbabautismo sa kanila. Even kay Jesus Christ, siya rin yung nagbautismo. Tinawag niya si Jesus na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nakita niya ang espiritu na bumaba tulad ng isang kalapate kay Jesus. Narinig din niya ang tinig ng Panginoon mula sa langit nung sinabi na si Jesus yung minamahal niyang anak at sa lubos niyang kinalulugdan. Binigyan din siya ng papuri ni Jesus at tinawag na walang masigit na dakila kaysa sa kanya at tinahalantulad pa si John the Baptist kay Elijah. Siya rin yung katuparan ng prophecy sa Isaiah na sinasabing, the voice that is crying in the wilderness. Pero kung titingnan natin, nung si John the Baptist ay nakulong, nagduda din siya kung sino talaga si Christ. Di ba sinugo niya yung mga alagad niya papunta kay Jesus at pinatanong niya, ikaw ba talaga yung hinihintay namin o may hinihintay pa kaming iba? Kahit si John the Baptist nagduda nung siya ay nahihirapan, nung siya ay nagsasuffer at dumadaan sa mga trials. Sunod naman ay nating titingnan ng mga nakasalumuhang pinakamatagal tingin ko ay yung mga 12 apostol. Itong mga apostol na to ay personally handpicked ni Jesus Christ. Siya yung talagang pumili sa mga ito para sa kanyang earthly ministry. Itong mga apostol na ito, nakita nila ang iba't ibang mirakulong ginawa ng Panginoon. Nung sila ay nasa barko at bumagyo, pinakalma ni Jesus yung bagyo. Na-amaze nga sila na hindi sila makapaniwala kung anong klaseng tao si Jesus na kahit yung mga hangin at dagat ay sumusunod sa kanya. Nagpakain siya ng 5,000 lalaki gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda. Nagpagaling siya ng mga bulag, pipe, pilay, mga may leprosy. Nagpalayas din siya ng mga demonyo at bumuhay ng mga patay.
So kung titingnan natin, grabe yung na-witness ng mga apostol na ito. Kung gaano makapangyarihan at kung gaano katotoong Diyos si Jesus. Pero nung pinako si Jesus sa krus at namatay, lahat sila natakot, nagtago. Kinandado pa nga nila yung kwarto nila, di ba? Kung saan sila nagtago. Kahit na sinabi na ng Panginoon sa kanila ng malinaw kung anong mangyayari sa kanya. Nireveal niya sa mga apostol kung anong mangyayari sa kanya. Sinabi na niya na ibibigay siya sa mga pari at mga eskriba. Tapos nung hinuli siya, sabi ng mga apostol, hinuli siya. Bakit ganun? Siya ba talaga si Kristo? Nung sinabing mamamatay siya, sinabi niya mamamatay siya eh. Sabi ng mga apostol, namatay nga. Paano na tayo? Sinabi niya rin sa ikatlong araw, mabubuhay siyang muli. Pero nung sinabi sa kanila ng mga babae na nabuhay muli si Kristo, sabi nila nonsense yun. Hindi nabuhay si Christ. Kahit nga nung tumayo sa harapan nila si Kristo, nagduda pa rin sila. Hindi sila makapaniwala. Kahit nga nung mag-a-ascend na si Christ sa kanila, mula sa kanila, mag-a-ascend na siya, aakyat na siya sa langit. Ang sabi sa Bible, sinamba nila si Kristo, pero yung iba nagdududa pa rin. Na-witness nila kung paano naghirap si Christ, kung paano siya pinahirapan, namatay, at nabuhay, at sinabi pa yun sa kanila. Pero nahihirapan pa rin silang maniwala. Na-witness nila yung mga mirakulo, yung paghihirap, pagkamatay at pagkabuhay. Pero hindi yun naging sapat. Kaya nga nung sinabi sa Philippians na kinuha niya ang anyong alipin ni Kristo, naniniwala ako may pagkaliteral ito eh. Kasi nung panahon na ito, ginagamit lang ang crucifixions ng mga Romano sa mga mabababang uri ng klase ng tao. So matataas kasi yung tingin ng mga Romano sa kanilang mga sarili. So yung mga alipin, yan lang yung mga pinapako. At kung titingnan natin sa history, ang mismong mga Romano, hindi yan inaalaw na i-crucify. Kasi mataas nga yung tingin nila sa lahi nila eh. So ni-reserve ito para sa mga Hudyo. Ano bang purpose talaga nitong crucifixion? Hindi lang naman patayin eh. Kasi madali lang naman pumatay. Dinisenyo ito para maging brutal, para ipahiya yung pinaparusahan, at para hiyain talaga. Kaya kung titingnan natin, di ba? Alam ba talaga natin at naiintindihan natin kung ano yung pinagdaanan ni Christ sa kanyang mga sufferings? Nabuhay siya ng perpekto, siya yung nakasunod lang sa law. Tapos siya pa yung tinatwa, siya yung ni-reject, siya yung pinahirapan, siya yung namatay sa krus. Siya'y Diyos pero nag-anyo siyang alipin. Tayo nga, ayaw nga nating napapagkamalan tayong walang pera, mahirap. Gusto natin lagi maganda yung tingin sa atin ng iba. Ngayon, balikan natin yung kriminal sa krus. Nananampalataya kay Kristo. Madali lang ba talaga yung ginawa niya? Ganun lamang ba talaga ito kasimple? Ilagay natin ang ating mga sarili sa kanyang sitwasyon. May katabi ka sa krus. Kasabay mong naghihirap. Alam mong maya-maya mamamatay na din. Katulad mo, mamamatay na rin yun eh. Sino kaya tayo dun sa dalawang kriminal? Yung naniwala o yung hindi? Kung yung mga Pariseo hindi nila nakilala ng Mesaya, si John the Baptist nagduda. Ang mismong mga apostol natakot at hindi naunawaan si Jesus. Yung magnanakaw sa krus na nampalataya eh. Hindi ito posible kung hindi niya nakita ang pag-ibig ni Kristo. Kahit nga sa poot at judgment ng Panginoon may pag-ibig. Someone has to pay the price for our sins. At alam ng Diyos na hindi ito kayang bayaran. Hindi natin ito kayang bayaran. Wala tayong kayang iambag. Ang maganda sa ating Diyos na buhay, hindi kasi siya stranger sa atin. Lahat ng nararanasan natin, alam niya eh. Hindi siya yung Diyos na nagsasabi lang na, alam kong pinagdadaanan mo, lumapit ka sa akin.
Parang sinasabi lang dahil Diyos ako, ay hindi ako nakaka-relate. Minsan kasi ganun tayo pag nagpapayo eh. Pag may lumapit sa atin na may problema, ay okay lang yan, kaya mo yan. Pero yung Diyos kasi hindi eh. Naranasan niyang magutom, naranasan niyang mapagod, naranasan niyang antukin, naranasan niyang malungkot, naranasan niyang umiyak, naranasan niyang maging tao. So kung may makaka-relate sa atin, si Jesus yun eh. Mga kapatid at minamahal, alam kong iba't iba tayo ng nararanasan at kinakaharap sa buhay. Maaaring minsan nakakalimutan natin na para saan ba talaga yung ginagawa natin mga pag-attend Sunday school, pagbabasa, pag-attend ng worship, gaya nitong prayer meeting. Pwedeng naging mechanical na lang ito sa atin at ito na yung nakasanayan. Gawin ko na lang, baka hanapin pa ako ni Pastor George eh, magchat-chat pa yun eh. Attend na lang ako. Baka may mga trials tayo at sufferings na nararanasan na minsan nagkokos ng ating pagdududa at panghihina ng pananampalataya o kaya naman hindi natin naunawaan ano ba talaga yung gusto ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, okay lang yan. Ang mahalaga, huwag tayong titigil. Kasi kita naman natin doon sa mga example natin, mismong sila yung naka-witness. Pero nagkaroon pa rin ng mga pagdududa, nagkaroon pa rin ng panghina, nagkaroon ng doubts, nagkaroon ng fear. Pero ang mahalaga, huwag tayong titigil. Dahil kung ano ang pinagdadaanan natin, maaring sa punto ng buhay natin, malungkot tayo dahil may nag-traitor sa atin. Alalahanin natin si Jesus may na-betray din. Maaring napahiya na tayo. Si Jesus sinubaran. Pinagsugalan pa yung kanyang mga damit. Maaring nasasaktan tayo. Pero si Jesus, nilatigo siya. Napakasakit nun. At maaring nahihirapan tayo. Si Kristo mismo yung nagbuhat ng krus niya papunta sa Kalbaryo. At baka minsan namatayan na rin tayo na mahal sa buhay. Pero sabi ng Diyos, mismong anak niya, binigay niya. Namatay. So alam niya yung nararamdaman natin. So the greatest love of all is not learning to love yourself kagaya ng sinasabi sa kanta. Hindi yun ang totoong pagmahal. Walang kamahal-mahal sa atin, sa ating mga sarili. Lahat tayo ay makasalanan, na ang deserve lang ay kaparusahan at kamatayan. Ang pag-ibig na tinutukoy ko ay hindi matatagpuan sa kanino mang tao, kahit gaano pa kamapagmahal yan. Hindi yan sa mga organisasyon, kahit na sinasabi ng mga charity na sila'y nandito para tumulong, at hindi rin sa simbahan, kundi sa Diyos lamang. Lagi nating sinasabi na yung pagmamahal ng Diyos ay balikan natin yung krus, kung anong ginawa ni Kristo. Pero naniniwala ko yung pagmamahal niya, kaya siya naging greatest love of all is dahil sa pagiging consistent nito. Hindi nagbabago yung pagmamahal niya. Mula pa pasimula sa creation, nung niligtas niya yung mga Israelites mula sa Ehipto, nung ginabayan niya sa wilderness ang kanyang mga tao, hanggang sa dumating si Kristo, lahat yan parte ng kanyang pagmamahal. Unless we see and experience the love of God that never changes, we cannot truly love others or ourselves. Maaring meron din katanungan sa inyong kaisipan. May mga ebidensya ba talaga tayo ng pagmamahal ng Diyos sa ngayon? Kasi hindi naman natin nakikita si Kristo kagaya ng dati, na nakasalumuhan nila in the flesh. Pero sinabi nga ng Panginoon, mas pinagpapala yung mga naniwala dahil hindi nakita. Pero ako naniniwala hanggang ngayon may ebidensya pa rin ng pagmamahal si Kristo sa atin. At ang pinakamalino na ebidensya niya na yung Biblia. Bakit? Kasi pinreserve niya yung salita niya Just isipin na lang natin to. Pinreserve ng Diyos ang kanyang salita. Yung binabasa nating Bible ngayon is composed yan ng 66 books, 66 na libro. Lagpas 4 na po ang sumulat niyan, hindi lang isang tao. Sinulat yan sa 3 magkakaibang lengguwahe sa span ng 1,600 years.
bago siya na kumpleto. At sinulat siya sa 3 iba't ibang continents. So just imagine, akala natin yung Bible, bigla na lang yung dumating, pinadala ng Diyos, ito ang salita ko. Hindi, pinakita niya pa rin yung pagmamahal niya. Kasi kahit anong ginawa ni Christ, nung nakaraan, kung hindi rin natin ito alam at hindi natin ito nabasa, walang ebidensya ng kanyang pagmamahal. Kaya't sa mga nandito na hindi pa nakikilala si Jesus, nais kong marasan din ninyo ang pag-ibig ng naranasan ng karamihan dito. Ang pag-ibig na nakakapagpabago ng buhay na matatagpuan lamang kay Kristo. Hayaan yung tapusin ko ang devotion natin ngayon sa isang kwento. Merong isang pastor sa Amerika na namatayan siya ng asawa. So habang nagmamaneho siya, kasama niya yung mga anak niya. So sa kabilang lane, may nakasalubong silang truck. So dito kasi iniisip niya, sinusubukan niyang ipaintindi sa mga maliliit niyang anak, paano ko ba ipapaintindi sa kanila na namatay yung nanay nila? Tapos habang may kasalubong silang truck sa kabilang lane, tinanong niya yung anak niya, sabi niya, "Anak, anong gusto mo? Mabangga ka nung truck o mabangga ka lang nung anino ng truck?" Sinabi nung anak niya, syempre yung anino. Tapos sabi niya sa anak niya, si Jesus yung binangga ng truck para yung nanay mo ay mabangga ng anino. So, si Jesus na yung nasaktan para hindi na tayo masaktan.